Best saan tayo punta? Bumod-ok. Ano pang gagawin natin? Eco Valley. Pupunta tayo sa Mother Falls, you know. And pupunta tayo sa Mother Falls. Sige, ulit-ulitin mo. Saan pa ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa hanging ano. Hanging Coffins. Ang tour guide namin today si Kuya Macho. Yes, Macho. Siya yung sa spelunking na muntikan nang maiwan sa loob kasi hindi siya kasha. Pero you made it, Kuya. You made it! Kamusta? Borlogs pa. Kamusta ang tulog? Kuya. So, malapit na tayo sa ano? Bumodok Falls. Malapit na kami. Bumodok. Tinatawag din siyang Mother Falls. Mother Falls. Ito ba yung pinakamalaking falls dito? Oo. Kaya siya tinawag na Mother Falls. And super mataas siya. Pwede magtalon. Pwede. So tatalon tayo mamaya. Hi guys. Nandito na kami sa Bangaan. Bangaan Mountain Province. So dito mag-start. Sasakay kami ng jeep. Doon kami sa ibabaw ng jeep. Pababa papunta doon sa Bumuod. Basta yung falls na pupuntahan namin. Imbes na maglalakad kami pababa, mas pinili namin mag-jeep para mas adventure doon kami sa mismong ibabaw ng jeep. So, excited na ako. Tapos parang kailangan yata ng stick parang pagbababa kasi may dala si ating stick pang hike. Yan siya oh. Para kang talaga mag-hike. Ako na lang mali. Miss Anita. This Jessie. This Baninay. And this Richard. Hey, Basti! Where are you? Come here, Pastor! Yes, thank you. Anita, okay. Anita is our tour guide for today. Good morning po sa ating lahat. Welcome here in Bangaan, Sagada Mountain Province. This is part of Sagada. This is the northern part. Pwede ka magtagalog, ate. Sige. Joke lang. Salamat. Ang pupuntahan po natin is ang Bumodok Falls. Ito is 2 kilometers. Depende po sa ating pacing. Pero kung kaya naman natin ng 30 minutes din go. Pero normal pacing po is 45 minutes. Ang pinakakailangan po natin is tubig, snack. Tsaka kasi this is open space, kaya kailangan po natin ng mga sombrero kasi mainit po sa ngayon. Thank you. Ano masasabi mo? Ready ka na, Bes? We don't have sunblock, Bes. Patay tayo dyan. Good luck. Ikaw? Huwag mag-alala kasi may souvenir, para may souvenir ka naman dito. Yeah. Para pwede Hindi, mapuputi ka rin naman. In fairness. In fairness daw. In fairness. Well, okay. This is going to Sagada. No? Ano? Repeat it from the start. Pero Tagalog na lang. Para tayo mga ano. Mauti. Mauti group. Kaya kami na ganito. Kasi sabi ni ate, mainit daw. So kailangan mag-cover. So hiniram ko yung damit ni Kuya Macho. Galing sa Travel Now Asia. Kung bakit din kami nandito. Ay, kala ko jeep. Bakit? Mamaya jeep tayo pa. Okay, magbaban muna kami tapos jeep daw mamaya. Ayan, gear up na best. Nakalong sleeves ako kasi kailangan nakaglutas. Ayan guys, pupunta na kami ng Bumodok. So, kami ang bagong grupo ng ano, Marawi. Marawi. Mga tigang Maute. So, pupunta na kami sa may Mother Falls. Ayan. Chard. Ito yung leader namin. Leader ng tropa. Leader ng tropa si Richard. Itong nag-iisa pong babae sa amin. Yes. Kahit babae yan, malakas itong ano yan. Maraming babae. Mataas ako tumalon ha. Ito, may Armalite na si Kuya. M16, yari na. Tapos meron kaming girl dito, girly ninja, si Kuya, ano. Paano yung mga nakita na ganito? Ayan guys, pababa na kami. Papunta na kami ng Bumodok Falls. Ito, medyo sementado naman yung daan. Pero yun nga lang pababa. Yung kailangan namin ng stick. Look at the view. Yan yung binabayaran dito, bes.
Ayan po ang pupunta pa tayo sa oldest village. Tapos baba po tayo doon. Tingnan yung mga tao na yon, sila po ang unang grupong bumaba sa falls. Hindi na po kasi tayo tatawid dito mamaya dadaan, kundi sa kabila na po mamaya. Kaya take more pictures para po masulit. So hindi na tayo dito dadaan mamaya, kaya mag-picture na tayo. Ganda ng view. Thank you. Ganda ng view. Yung view best, yung view. Ah, sorry. Anong tawag dito? Oldest, ano? Oldest village. Oldest village. Ayun daw po. Pangalan po niya is Fidelisan. Fidelisan. Opo, pero ang unique name is Fidlisan. Fidlisan. Mamaya bababa kami dun. Yan guys, nandito na kami sa ano. Meron palayan. Pero na-harvest na nila. Tapos yan daw tawag dyan, pinapagpag. Parang tinatanggal yung balat para maging bigas. Wow, pang Ayan. FFF! Yo. Dito na kami sa may medyo mabatong area. So ibig sabihin malapit na kami dun sa mismong Bumodok Falls, which is yung ating mother falls. So ito yung dadaanan namin. Kashi, Para mag dyan. Yan. Mula doon sa nadaanan natin kanina yung pinakaunang village daw dito. Lahat ng supply ng tubig nila dito nang gagaling sa Mother Falls. So kaya may mga kable dyan. Kung titignan mo parang kable ng kuryente, pero yan yung mga supply mula doon sa mga hotel and sa lahat ng mga villages. Ayan o, may tumatagas. So sobrang lakas ng pressure ng tubig. Welcome to Bumodok Falls. This is 200 meters long. Heights po yan. Saka kung hindi ka marunong lumangoy, huwag po tayong pupunta sa pinakagitna. Dito lang po tayo sa gilid. At pwede kayong sumigaw kung kahit anong gusto nyong gawin, huwag lang. Anong gusto sigaw? Like pag galit kami? Oo, opo. Pag sobrang excited lang. Welcome na po, tara na po. Let's go! Oh my God! Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, oh my God! Oh my God! Wow! Ang ganda! Wala pa. Whoa! Whoa! Oh my God! No! Wow! Sobrang ganda. Holy shit! Grabe. Grabe. Beautiful! Ang taas. Astig. Gusto ko na maligo. Meron lang akong question, no? Saan kaya nanggagaling yung tubig? Galing dito sa bumabagsak sa falls? Parang bakit? Anong meron sa taas? Meron bang dagat or river na katulad niyan? Tapos ito yung ayan yung binabagsakan niya. So tatanungin ko si ate kung bakit. Meron siyang trivia. Ito po is, ang tubig dyan is galing sa mga halaman kasi kahit summer na summer, hindi siya nawawalan ng tubig. Sa taas may kuweba kung saan talaga nanggagaling ang tubig na yan. Kaya kahit na summer, mainit, malamig pa rin ang tubig. Pero ang kuweba sa taas is hindi po pwedeng pumasok ang mga tao dahil pinagbabawal ng mga villagers. Ito po kasing tubig na to is iniinom po natin, kaya bawal pong malagyan ng mga dumi. So, kung iisipin nyo, no, saan kaya nagmumula yung tubig? Parang yun talaga yung ano, yung hindi mo maipaliwanag na kung ano yung merong maganda yung ginawa ni God dito sa mundo. Parang imagine, wala namang river sa taas, pero saan nanggagaling yung napakaraming tubig na yan? And sobrang dami nakikinabang, lalo na yung buong Sagada at yung mga dinaanan natin kanina mga villages. Lahat ng supply nila ng tubig dito nanggagaling. So sabi ni ate, pwede daw umakyat doon, pero pinagbabawal kasi nga bawal makontaminate yung tubig para din safe. And yun nga, gaya ng sabi ko, nakakasad na hindi namin ma-experience lumangoy doon at tumalon. Merong jumping point doon na yun yung ginawa ni Will doon sa vlog niya. Gusto sana namin i-try din ni Banina yan ni Richard, kaso hindi pwede kasi medyo masama talaga yung ano. And hindi siya masama, I mean hindi kasi summer, so hindi siya advisable mag-swim doon. So meron kami pupuntahan na mas maliit na falls, so sana hindi kami abutin ng hapon kasi gaya ng sabi ko, tuwing hapon umuulan dito sa Sagada. So yan, so patapos na kami, magla-lunch muna kami somewhere dun sa baba, sa taas, akit na naman kami. So ito yung
kasi kung kanina medyo chill lang kami bumaba dito papuntang falls, sa taas, paakyat, yun yung medyo mahirapan kami. Pero mukhang mag-enjoy naman kami kasi sobrang sasarap ng pagkain dito sa Sagada. And tatry namin yung parang specialty ng Sagada. Ate, anong tawag sa mga tao dito? Diba Sagada? Anong tawag? Diba Ilocano? Pag mga tiga Ilocos ka, anong tawag Sagada niyan? Mga native sigurot. Native sigurot. So, meron silang specialty ng pagkain. Yung pinikpikan natin, no? Yung smoke siya ng meat, pinausukan. Yes, na tinatawag na utag. Itag. So sabi ni ate tsaka nila kuya nung nag-dinner din kami sa Sagada Brew, ang paggawa daw nun is parang ibibilag mo na. Hindi, brine mo sa asin. O yun, Brine mo ng asin. medyo maalat daw yun. Tapos tsaka siya i-smoke. Tapos ida-dry. Pagka-dry mo, pwede mo na siyang gamitin kahit saan. Yes. Parang isasahog mo sa mga gulay, tapos pwede mo yung pinikpikan may sabaw yun natin, no? Yes. Parang sa Manila, ate siya parang tinolang manok. So pag na-dry na yung yung meat na smoked meat, iwa-hiwain niya, tama ba? Tapos pakukuluan. Ay, wag na. Oh. Ano na? Sabi kasi ni Kuya, may part na pwede mo pakuluan, tapos igigisa mo siya kahit saan mo gusto, parang siya, sahog, no? Yes. Sa mga gulay. So yun yung itatry namin mamaya, yun yung lunch namin. So excited na akong kainin yun. Kasi nung 3 years ago nagpunta ako dito, medyo limitado yung napuntahan kong lugar at kainan. Kasi sariling sikap lang kami, wala kaming tour guide. So wala kami idea kung saan mas masarap kumain, mas maganda pumunta. Itong falls na to, first time ko rito kasi nung nagpunta ako dito, hindi ko siya napuntahan kasi one day, one night lang kami kasi nag-tour Luzon kami. So medyo pinagkaso namin yung time, kaya ayun. So ngayon sobrang na-enjoy ko siya, sobrang sarap. And sa mga hindi pa po nakapunta dito, try nyo na. And syempre sa Travel Now Asia kayo mag-book ng ng adventure nyo, ng mga itinerary nyo, for sure mag-enjoy po kayo. And budget friendly din. So yan. So palabas na kami, akit na kami ulit. So see you guys sa taas. Bye-bye. Yan guys, paakyat na kami. So paalam Mother Falls, Bumodok Falls. Paakyat na kami, mag-take na kami ng lunch. Then mag-Eco Valley tour na kami. Which is dun kami pupunta sa mga modern cemetery nila. Tsaka yung hanging coffins nila. So yan, tapos na. Bye-bye! Pero nakakapagod. Yung pabalik, yun yung struggle talaga. Lalo na medyo may problema ako sa heart. Pero kakayanin. Kung makikita nyo, hindi po yan basa galing sa falls. Yun yung pawis ko. Pag naghubad ako nito, pag piniga ako, makakakuha ako ng isang basong pawis. Yung ginagawa nyo sa White Room. So guys, tapos na sila Baninay ng kanyang session. Siya ni Richard. Pagpahinga na rin ako. So ako naman magta-try. And gusto ko lang, may konting lang ako, saying lang. So hindi po madaling magtanim. So sa atin, isasalang na lang natin yung bigas. So dito po sa mga probinsya, kung saan nanggagaling talaga yung bigas natin, hindi po biro, lalo na magtanim ay hindi biro. Kung meron tayo sanang nadaanan na habang nagtatanim, mahirap na yun, number 1 pa lang. Tapos pangalawa, i-harvest na nila, tama ba kuya? Tapos yung third step, I think yung eto na yung gagawin nila, yung paghihiwalay na yung palay para maging ganun siya. So yun nga, dapat ubusin natin yung rice. Paano to ate? May life lesson po tayo mga yan, diretso lang. Ayan. Para sa ating mga first time, natutuwa pa tayo, pero sa mga pang-araw-araw na gumagawa nito, mahirap. Nakakapagod. Tapos tayo, nakakain na lang sa pagdating sa Maynila, bibilin mo na lang, nakabalat na. Dito, bago nila kainin, pinaghihirapan. Pinagbigyan pa ba? Ayan, okay na daw siya. Ate, tingin pa ako. Ay, bigas. Oh, yan.
So yan. Hintayin po namin matapos yon. Yun yung kakainin namin for lunch. Joke lang. Thank you, Manang. Next time ulit. Thank you. Thank you, ate, sa paghintay sa akin kanina. See you again next time. Bye-bye. Thank you, ate, sa food. Bye! Ingat po.